Yo, what's up mga pre? So, ito nga wala pang isang oras tapos na tayo magparehistro ng motor. At dito lang yon mga pre sa MVIC Sandoval Pasig. So, ito yung mga steps at procedures na ginawa ko. So, kung hindi ka nga sigurado kung kailan magpapasa yung rehistro mo, dito lang naman yon makikita mga pre sa bandang baba nung copy ng OR. So sa akin, ang renewal ko is hanggang September 30. So today is September 30, ahabol tayo magparehistro. After 8 years nga mga pre, nakuha ko na rin yung plaka nung Sniper 150 ko. So nung August ko to nakuha mga pre, sabi nila kailangan ko itong ipa-update kapag ipaparehistro na. So ngayon ko pa lang siya ikakabit mga pre. Ito pala yung mga documents na kailangan natin sa pagpaparehistro ng motor. So una, kailangan natin ng photocopy ng OR, photocopy ng CR, at kapag hindi pa nakapangalan sa inyo yung motor or kagaya sa akin na repo, meron niyang additional na documents. So yun ay certification na galing kasa. Or kung napakisuyuan lang kayo na i-register yung motor, kailangan nyo ng authorization letter galing sa may-ari. At syempre, kailangan din natin magpa-photocopy ng valid ID dahil tayo yung authorized representative para magparehistro ng motor. So tara mga pre, punta na tayo sa MVIC Sandoval Pasig. So ito yung marerecommend ko kung malapit ka lindang sa Pasig or taga Pasig ka mismo. Kasi yung MVIC Sandoval Pasig, maganda yung facility nila, mabilis yung process, at habang naghihintay ka is naka-aircon ka. So pagdating nyo pala doon sa may compound mga pre, is diretso lang kayo sa pinakadulo kasi napapalibutan yon yung iba't ibang emission center. So nandito na nga tayo sa facility ng MVIC Sandoval Pasig. So makikita nyo naman mga pre, napakalinis, napakaaliwalas yung facility nila dito. So yung first step natin, meron na agad mag-a-assist sa atin kung ano yung unang gagawin. So dito ini-inspect nila yung motor ko, kung gumagana yung ilaw, gumagana yung flasher, gumagana yung brake light, busina, lahat i-inspect nila yan. And then pagkatapos niyan mga pre, isasalang nila yan sa emission testing. So one stop shop to mga pre, no? So nandito na lahat. So after nyan, ipapapasukin na ako dito sa loob. Bibigyan ako ng number, and then kung meron kayong katanungan mga pre, pagpasok nyo dito is makikita nyo si Kuya Guard, pwede kayong magtanong dyan. Pero sa akin kasi is dumiretso na ako sa window 2. So pinasa ko na yung form ko. So client number 29 tayo mga pre. I-encode yan yung information ng motor para doon sa inspection, sa emission, and then sa insurance. So dito ko na rin kukunin yung insurance ko mga pre. Ayan, so 3:06 na. Ayan, time check natin. Ayan, 3:07 mga pre. Alas 3 nung pinasa ko yung form. Reminder lang pala mga pre, kapag pupunta kayo dito sa MVIC Sandoval Pasig, maliban sa cash, dapat meron din kayong pang online payment gaya ng GCash, ayan, Union Bank BPI or anything na banknet. Kasi sa LTO office mamaya, online payment lang yung tinatanggap nila. Ayan mga pre, nakuha ko na yung insurance at nabayaran ko na rin yung inspection, emission. So lahat yon mga pre is 1,100. Time check natin 3:27. Ito na rin yung result ng inspection mga pre. After nun, kailangan na natin ipasa to ulit. Time check natin 3:29. Papa-evaluate ko ulit itong mga papel para ma-check nila kung may kulang pa or kumpleto na. So kailangan natin pumunta ulit kay Kuya Guard kasi bibigyan tayo ng stub at doon nila ilalagay kung magkano yung babayaran. After nga ma-check ni Kuya Guard yung papel natin, papapasukin na tayo dito sa LTO office sa mismong compound nila. And then isasubmit natin yung mga documents para ma-encode nila sa portal at malaman kung magkano yung babayaran natin. So last step na to mga pre, kailangan na natin magbayad through online. So sa akin is GCash yung gagamitin ko.
Bibigyan din pala kayo ng online payment guide kung sakaling hindi nyo alam. At ang babayaran ko mga pre is 426.30. So kasama na yung GCash fee kasi may additional na GCash fee. So eto na mga pre, tapos na tayo sa pagpaparehistro ng motor. So ang buong nagastos natin is 1,526.30. So wala pang isang oras mga pre, tapos na tayo magparehistro. So ganun kabilis dito sa MVIC Sandoval Pasig. So napaka-professional nila. Kasi yung mga staff nila dito hindi mukhang fixer mga pre. So ayun lang. So hanggang dito lang yung episode 3 ng ating motovlog series. So maraming salamat MVIC Sandoval Pasig.